Muli na naman silang naglabas ng panibagong mapa na kung saan 10 linya na ang sumasaklaw sa sinasabi ng China na kanilang teritoryo na sumasakop na sa kabuuan ng South China Sea kasama na ang pag-aaring teritoryo ng Pilipinas. Ang 10-dash line na ito ay direktang dumadaan sa mga baybayin ng Brunei, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Ipinapakita lamang sa bagong hakbang na ito ng China ang kanilang agresibo, subalit wala sa lugar na pagpapalawak ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tama mga utol, 'di ba? Isipin mo, from 9-dash line to 10-dash line naman ngayon. Yun bago nilang inilabas na mapa kuno. Na drawing lang naman, walang historical na ebidensya na nagsasabi talaga na kanila yun. Pilit lamang nilang iginigiit. Okay? Na kanila yung mga bahagi dyan sa South China Sea, mga utol. Pero yung Permanent Court of Arbitration, mga utol, maritime rights nga lamang ang binigay sa atin. Ibig sabihin, hindi sovereign rights. Kasi pag sovereign rights, mga utol, ang ibig sabihin nito ay meron tayong supreme authority doon sa mga nasabing teritoryo. Ngunit, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kung napanood nyo mga utol, yung nakaraan nating topic tungkol doon sa mga 19 na bansang kalaban ng China dahil inaagawan nila ng teritoryo o sa dispute sa teritoryo, mga utol, eto naman, yung pinagmamalaki ng China na mapa di umano nila. Kaya tingnan natin yung title Mula kay Kasaysayang Pinoy, paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video. Tingnan mo, kaya pala matigas ang ulo ng China, ito pala ang hawak nilang mapa. From 9-dash line mga utol ay may nilabas na bagong mapa na naman ang China dito na umaangkin sa South China Sea, sa kabuuan ng South China Sea. Okay, ito'y 10-dash line na. Grabe na talaga. Okay, game na tayo. Mamaya titingnan natin yung mapa na ito at titingnan rin natin yung mapa ng Pilipinas. Okay? Sa kabila ng naging desisyon na Pilipinas ang nanalo sa International Tribunal tungkol sa pag-aagawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, tila hindi pa din tapos ang China sa kanilang mga bala at talagang nais atang magkaroon ng bakbakan sa hinaharap. Bakit nga ba ayaw kilalanin ng China ang naging desisyon ng PCA o Permanent Court of Arbitration? Ano nga ba ang hawak nilang ebidensya o mapa na nagpapatunay na sila nga ang may-ari ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea? Bakit tila ayaw pa nilang magpatalo? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kong alamin ang mapang hawak ng China na nagpapatunay na sa kanila daw ang West Philippine Sea. Sa kanila daw Mystery. Documentary. Education, stories, facts. Like, subscribe, share. Subscribe at paki-like ng video Kasaysayang Pinoy. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maritime rights at hindi soberanya ang dinesisyonan ng tribunal. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagtatalo sa teritoryo sa West Philippine Sea. Paliwanag noon ni Justice Carpio, kabilang sa maritime rights ang karapatan sa mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Inisa-isa naman ni Father Ranillo Aquino, ang dekano noon ng San Beda School of Law, ang kabilang sa maritime zones natin. Una, ang territorial sea na nasa 12 nautical miles mula sa baybayin. Ikalawa, ang contiguous zone ng nasa 24 nautical miles mula sa baybayin. At ang exclusive economic zone o EEZ na nasa loob ng 200 nautical miles mula sa baybayin. Partikular aniyang hiniling ng Pilipinas sa tribunal na pagtibay ng karapatan ng mga Pinoy na makinabang sa likas na yaman sa EEZ na inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Kung gusto mo ng Pilipinas igit ang soberanya sa isang teritoryo sa West Philippine Sea, hindi sa PCA ito dapat dalhin, kundi sa International Court of Justice ito dapat idulog. Okay. Kaya naman dahil dito, matigas pa ding ipinagpipilitan ng China ang kanilang 9-dash line na nakasaad sa kanilang lumang mapa na nagpapatunay umano na sa kanilang West Philippine Sea.
Umano'y sinaunang datos kasaysayan ang batayan ng Beijing sa pag-angkin ng mga isla, bahura, bato, buhangin at tubig sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang mga datos na kanilang tinutukoy ay ang mga sinaunang mapa at dokumento. Sinaliksik ni Noy Supreme Court Senior Justice Antonio T. Carpio ang 15 mapa ng China na gawa ng mga opisyales o mamamayang Chino, 3 mapa ng China na gawa ng mga dayuhan, at 35 mapa ng Pilipinas na gawa ng mga opisyales o mamamayang Pilipino o dayuhan. Ang mapang pinanghahawakan ng China sa kanilang 9-dash line ay tinatawag ding 11-dash line ng bansang Taiwan. Ang mapa na ito ang makapagpapatunay umano ng mga nasasakupan na teritoryo ng bansang China at Taiwan. Ang mapa na ito ay nailathala ng gobyerno ng China noong 1 ng Disyembre 1947. Taong 1952, inalis ni Mao Zedong ang 2 linya sa mapa sa parteng Gulf of Tonkin dahil naman sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at Vietnam. Hindi klaro sa kanilang 9-dash line kung ano ang mga specified na lugar at ang nasasakupan at nasa labas ng 9-dash line na ito. Marami ang nagsasabi na imbento lamang umano ito at isa lamang drawing. Para noon sa Malacanang, isa lamang drawing ang mapa ng China na nagpapakita ng mas malawak nilang sakop sa pinagagawang bahagi ng West Philippine Sea. Tama! Muli na naman silang naglabas ng panibagong mapa na kung saan 10 linya na ang sumasaklaw sa sinasabi ng China na kanilang teritoryo na sumasakop na sa kabuuan ng South China Sea kasama na ang pag-aaring teritoryo ng Pilipinas. Ang 10-dash line na ito ay direktang dumadaan sa mga baybayin ng Brunei, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Ipinapakita lamang sa bagong hakbang na ito ng China ang kanilang agresibo, subalit wala sa lugar na pagpapalawak ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tama mga utol, 'di ba? Isipin mo, from 9-dash line to 10-dash line naman ngayon. Yun bago nilang inilabas na mapa kuno. Na drawing lang naman, walang historical na ebidensya na nagsasabi talaga na kanila yun. Pilit lamang nilang iginigiit. Okay? Na kanila yung mga bahagi dyan sa South China Sea, mga utol. Pero yung Permanent Court of Arbitration, mga utol, maritime rights nga lamang ang binigay sa atin. Ibig sabihin, hindi sovereign rights. Kasi pag sovereign rights, mga utol, ang ibig sabihin nito ay meron tayong supreme authority do sa mga nasabing teritoryo. Ngunit, mga utol, sisimplihan natin, napakalapit naman sa ating shores yung mga inaagaw na teritoryo ng Taiwan. So ito po yan, yung report tungkol dyan. No? Ito yung mula sa Inquirer.net. Okay? China's new 10-dash line map features Taiwan still includes WPS pero mas pinalawak pa nila, mga utol. Tanggalin lang natin to. Ayan mga utol, kung mapapansin nyo medyo malit. Ito yung mainland China. No? So ito yung mga dash na yan, yung mga linya na yan. Yan yung 10-dash line nilang inilabas kasi hanggang dito lang, kaya 9-dash line. Dinagdagan na nila yung Taiwan Strait. Okay? So yan na, mas malawak na yung kabuuan na. Tapos lahat na nasasakupan dito, mga utol, kanila daw. Okay? Nandito yung Spratly Islands. Nandito yung Scarborough Shoal, mga utol. So yan, inaangkin din nila sa atin. Okay? Basahin lang natin ng konti. Manila, Philippines, People's Republic of China has released the 2023 edition of its standard map. It now includes part of self-ruled Taiwan as well as most of the West Philippine Sea. A 10-dash line has been added to the illustration. The image was released by China's Ministry of Natural Resources on August 28, 2023, according to the state-run website China Daily. Okay? Okay? Beijing sees Taiwan as a renegade province subject to reunification. Also inside this 10-dash line are the entire Spratly Islands, which include Kalayaan Island Group. More than 400 Filipino civilians including some 70 children live in Pag-asa Island. Okay, yung Kalayaan Island Group, mga utol, isang bayan na. Okay? Bayan na ng nasasakupan ng Palawan. Ganun na po yung pangaagaw nila ng teritoryo dyan. So pinipilit talaga. Pag-asa Island serves as the seat of the local government of the municipality of Kalayaan in Palawan province. Okay? So ganun nakakatindi yung pangaagaw nila ng teritoryo. So anong masasabi nyo dyan? Naglabas sila ng mapa na drawing lamang nila na wala namang
talagang matibay na ebidensya na nagsasabi na kanila talaga yung mga katubigan na yon o yung mga isla sa loob ng katubigan na yon, mga utol. Samantalang ang Pilipinas meron talagang historical claims doon sa mga nasabing mga isla dyan sa Spratly Island at sa Scarborough Shoal. Mga utol, mamaya titingnan natin yung mapa at alam ko yung iba sa inyo ay napanood na ito, yung Murillo Velarde map. Okay? So, i-discuss natin ng konti. Papakita ko mamaya-maya. Tuloy na muna natin to. Pero anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Tuloy na muna natin. Ayon sa ruling noong 2016, hindi tugma ang historical claim ng China sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mahalaga aniyang naipunto ng tribunal na sa pagpirma at pagratipika ng China sa UNCLOS noong 1980s ay tinalikdan na nito ang kanyang historical claim sa teritoryo. Walang karapatan ng China na angkinin ang mga pinagtatalunang bahagi ng South China Sea dahil sa giit nitong 9-dash line. Mula sa Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang beses nang hinamon ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Pero paano nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Taong 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga estruktura sa Panganiban o Mischief Reef, ang bahuray bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea. Grabe, na may mga bahaging inaangkin din, hindi na lamang ng Pilipinas at China, kundi maging ng Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sakop ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya nito sa China. Ang mga kubo na sinabi ng China noon na magsisilbing silungan lang daw ng kanilang mangingisda ay isa na ngayong military garrison ng China. Nangyari ito 2 taon lamang matapos tuluyang umalis ang mga tropa ng Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas. Abril 2012 naman nang magkagirian ang mga barko ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal na kilala rin bilang Baho de Masinloc. Nagsimula ang lahat ng masabat doon ng barko ng Philippine Navy, ang ilang barkong pangisda ng China na may mga illegal na huling live corals at taklobo o giant clams, pero pinigilan sila ng mga barko ng China na hulihin ng mga mangisda. Pumalit sa barko ng Philippine Navy ang barkong sibilyan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maibsan ang tensyon matapos magreklamo ang China na barko ng militar ang ipinadala ng Pilipinas. Sipin nyo mga utol, no? Yung mga natural resources o yung mga yamang dagat na dapat ay napapakinabangan ng mga Pinoy dyan sa ating mga teritoryo ay hindi na napapakinabangan. Yung mga mangingisda natin ay natatakot ng mga isda, pero yung mga Chinese na fishing vessels ay nagkalat dyan sa ating mga teritoryo. Doon pa lang mga utol, nakikita nyo na yung aggression ng China, no, na parang nilulugi talaga nila tayo. Kumbaga talagang binubuli na tayo, binabaliwala tayo, binabaliwala international law. So anong masasabi nyo dyan, no? Tapos, ang may masakit nito, yung ginigiit nila, self-proclaimed. Okay? Wala namang talagang ebidensya o yung mga ancient evidence o historical evidence na nagsasabing talagang patunay na matibay na ebidensya na kanila yung mga lugar na yon. Ang sinasabi lang nila dati nang umikot dyan ang aming mga ancestors, para mga ganun. Diba? Parang gago. Well, anyway, i-check natin yung mapa naman ng Pilipinas na nagpapatunay na atin yung mga islang ating inilalaban. Okay mga utol, ito po yung tinatawag na Murillo Velarde map. Ito po mga utol. Ito pong mapa na ito ay iginuhit pa nung unang panahon, 1734. Ayan, no? 1734, showing Panatag sold at auction at 46.7 million. Sa madalit sabi, iginuhit na ito ng mga Espanyol way back. Nakasama po dito, yan, yung binilugan na yan. Hindi nyo na makita pero hindi kasi buo Nandito na yung Scarborough Shoal, mga utol. So pag i-drawing ang mapa ng isang bansa, nakasama yung mga iba pang isla. Kasi archipelago tayo Talagang puro isla tayo, nabubuo tayo ng 7,000 mahigit na isla. So kasama sa mga isla na yun, itong Scarborough Shoal at ilang bahagi ng Spratly Island kasama na sa drawing as of 1734. Napakatibay ng ebidensya na yan mga utol. So kapag dadaanin talaga sa legal,
mananalo talaga tayo. Ngunit itong China nga ay ginigiit nila pa rin na yung 9-line na ginuhit lang ng grade 1 na bata. Well, anyway, anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, ituloy na muna natin to. Medyo nakakapikon. Pero kalaunan, humigit kumulang 80 barko ng China ang pumalibot sa lugar. Tama. Mahalagang malaman na ang Baho de Masinloc ay hindi kabilang sa inaangkin ng anumang bansa bago ang 2009 nang igiit ng China at ng Taiwan na pag-aari nila ang halos lahat ng South China Sea na sakop ng tinatawag nilang 9-line. Tahasang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. noon na nagkamali ang administrasyong Aquino sa pag-atras ng mga barko alinsunod sa binalangkas na kasunduan ng Amerika para maibsan ang tensyon. The participation of the United States was to stop people from attacking each other. They think it's their job. Then United States told both sides, withdraw. Now if you believe your government, that is yours. Why will you withdraw? Sabi ni Locsin. Tsaka mga utol, maidadagdag ko lamang wala talagang yung legal claim ang China doon sa kiniklaim nila. Wala, pinipilit lamang nila. Since malakas sila na bansa, di hamak na sobrang lakas nila kumpara sa atin, kaya nilang gawin yon sa maliliit na bansa. Okay? So hindi naman nila ginagawa yan sa malalaking bansa, di ba? Dito lamang sa Southeast Asia. Pero yung mga karatig bansa din nila na maliliit sa kanila, inaagawan din nila ng teritoryo. So meron talaga silang ganon, yung tama nga'y sinasabi, no? Kasakiman, yung gusto talaga nila magpalawak lang na magpalawak ng teritoryo. So pinipilit nilang igiit kasi hodang kung ano man ang kalabasan. At ang tingin ko mga utol, ang tanging rason kung bakit hindi yan tuluyang gumagawa ng agresibong aksyon, yung talagang may violente na, dahil makikialam ang United States of America. Tingnan nyo ginagawa ng China ngayon. Pinipilit nilang siraan sa media, sa mundo, sa mata ng mga tao at sa kaisipan na mali ang ginagawa na pakikialam ng US. Kumbaga, wala na kayong pakialam dito sa rehiyon namin. Huwag kayong makialam. Kumbaga, pinapalabas pa rin ng China na masama ang US kasi nakikialam, ang layo nga naman nila, di ba? Eto, Asia to, usapin ng Asia. Tapos makikialam kayo. Parang ganun pinapalabas ng China. Kaya kami nagkakagulo kasi nakikialam kayo. Para maligaw ang ating mga kaisipan na oo nga, ba't nakikialam to? Siguro sila yung dahilan bakit magulo tayo. Pero hindi nila, ang inilalayo nila sa tunay na issue na ang dahilan kung bakit nakikialam ang US ay nananakop sila ng mga maliliit na bansa. Nananakop sila ng mga teritoryo ng mga kaya nilang bansa. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang ulit. Tuloy na natin. Pero giit ng Noy Philippine Ambassador to the US Jose Kisha, China ang hindi sumunod sa kasunduan. We wanted an easing of tension. We thought China was acting in good faith when they agreed, and this is why I cannot understand why the President blames Secretary Albert Del Rosario for that situation. Ani Kisha. Kasabay nito, inatasan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senator Antonio Trillanes na magsilbing back-channel negotiator para pababain ang tensyon at mabawasan ang mga barko ng China sa lugar. My mission generally was to de-escalate the tension in Shoal. Specifically, it entailed the reduction of the number of Chinese ships in the area. The issue of sovereignty was not covered and was never discussed, ani Trillanes sa isang Facebook post. Matagumpay aniyang nabawasan ang bilang ng barko ng China mula 80 hanggang 100 pababa sa 3. Ang pagtanggi ng China na iatras ang 3 natitirang barko ang naging mitya para isulong ng Administrasyong Aquino ang kaso laban sa China sa Arbitral Court sa The Hague, Netherlands. Formal nang naisampa ang kaso noong Enero 2013. Bago ito, opisyal na pinangalan ng West Philippine Sea ang tubig na saklawang Luzon Sea, Kalayaan Island Group at Baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong Setyembre 2012. Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical miles kanluran ng Zambales. Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinawag nilang Wangyan Island dahil sila umunong nakadiskubre ng lugar noong Yuan Dynasty. Hulyo 2016, isang buwan matapos maluklok si Duterte, nagpa siya ang arbitral court na walang basehan o karapatan ng China na angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. The tribunal concluded that
To the extent China had historic rights to resources in the waters of the South China Sea, such rights were extinguished to the extent that they were incompatible with the exclusive economic zones provided for in the convention, ayon sa award ng tribunal. Tungkol naman sa Mischief Reef, sinabi ng tribunal na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas. Nilabag din daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa lugar nang magtayo ito ng mga estruktura at artipisyal na isla sa Mischief Reef at mangisda ang mga Chinese nang walang pahintulot ng Pilipinas. Ang Pilipinas at ang bansang China ay matagal nang naghihidwaan kung saan nagsimula ang lahat sa pagproklama ng Beijing ng soberanya sa malaking mga bahagi ng West Philippine Sea at dinala ng Maynila ang laban nito sa korte noong 2013. Ang tensyon ay tumaas na ng tumaas nang ang China ay naghayag na ng kontrol ng lupain sa napakalawak ng mga operasyon ng pagsamsam sa ilalim ng dagat, paglikha sa mga bahagi ng buhangin patungong pulo kung saan mayroon itong mga paliparan, daungan at mga bahay ilawan. Mga utol, no? Gumawa na talaga sila ng mga artificial islands na may mga military base, tapos may paliparan pa, may runway, mga utol. So, ang tanong ko, paano na natin pa marireclaim yung mga teritoryo na yun? Yung mga nilagyan nila, yung mga teritoryo natin. Okay? So, paano natin marireclaim? Kung sa legal na pamamaraan ay hindi natin sila mapaalis. So, parang ang gagawin nila, no? Ang ginagawa ng China ay parang mawawalan tayo ng option, kundi dalawa lang ang magiging option natin, isuko ng tuluyan o ilaban ng gera. Parang ganun ang gustong mangyari talaga ng China. Kasi hindi natin sila mapaalis sa dialogo lamang o may korte na. Walang ganon. Okay? Ilang beses na nag-usap, hindi naman sila umalis. So, ang option na lang natin talaga mga utol bitawan o ilaban ng gera. So, saan tayo lulugar dyan mga utol? Darating ang oras na posibleng mangyari yan. So sana wag yung bitawan. Kahit na ayoko man ng gera, pero kung usapin na ng agawan ng teritoryo, hindi naman, tingin ko naman, hindi papayag ang mga Pilipino. So nandiyan rin naman ang ating mga kalyado kung ito'y magiging mitya. Tingin ko ito talaga magiging mitya ng gera ng World War III. Itong ginagawa na ito ng China na pangaagaw ng teritoryo. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Gusto ko magpasalamat kay Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat din sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Huwag nyo kalimutan mag-comment at i-like yung video. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.